Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programa Ilaw ng Mesiyas at sa inyo ng Light of Messiah Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At muli magsama-sama tayo sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong Sabado, araw ng kapahingahan, habang tayo nagpapahinga ay isipin po natin, kapiling natin na ating Panginoon na siyang nag-aanyaya na tayo'y lumapit sa Kanya at samahan natin siya sa kapahinga, sa araw ng kapahingahan. Mapapansin natin na napakalaki ng role ng internet sa buhay ng mga tao ngayon. Mga information, mga fake, maraming totoong information, mga kapakipakinabang ng mga informasyon, at mga fake news din. Live news, mga balitang puno ng kaguluhan, issues at krimen, away sa pagitan ng mga bansa. Sabi nga, we will hear rumors of war. At ganun din ang pagbagsak ng ekonomiya sa iba't ibang bansa. Pero sa lahat ng iyan, hindi po tayo basta-basta lang nababalisa sapagkat nakatutok po tayo sa pangako ng Panginoon, sa kanyang mga hula o yung mga plano niya para sa hinaharap. Doon po tayo nakatutok, kaya hindi po tayo basta-basta nagbabahala sa anumang bagay na mababalitaan natin o mga nangyayari sa ating kapalibutan. At hindi na rin dapat pagtakahan lahat ng pagbabago sa palibot natin at sapagkat tayo po ay patuloy na pinaghahanda, bilang pampapaalala po yan sa atin ng Panginoon, nagpatuloy tayong maganda at patuloy natin alamin ang mga nakaraan, ang nangyayari ngayon at yung mga future na yun, dapat alam natin yung ano yung mga plano ng Panginoon. At ganun din, ay sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa, pakikinig at pagtalima sa kanyang mga utos, sa kanyang mga payo, ay patuloy po nating hakamtan ang araw-araw na kapayapaan, yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan, ang kabutihan at grasya ng Panginoon nandiyan pa rin sa atin. Hindi po yan nagbabago. At sa lahat ng ito ay kailangan natin magpahinga. Tutukan ang kanyang mga aral sa araw ng Sabat, ayon po sa kanyang mga sinabi nga niya, lumapit kayo sa akin kayo mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba. Ito po isa sa mga napakagandang utos na nagdudulot ng hindi lang kapahingahan at kapayapaan kundi talino, direksyon sa ating buhay pati ng ating future. Kaya halina't makinig at pag-aralan natin salita ng Panginoon na siya nagdudulot ng kaligtasan sa mga tumatalima dito. Kayo po muna ay okay, ako po yung lingkod Sister Debbie Ferrello at sa kabilang linya si Brother Richard Simpson. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang Torah portion po natin ngayon ay ika-45 reading mula sa Torah, kabuuan ng Torah, at ikalawang reading mula sa aklat ng Deuteronomy o sa Hebrew ang Deuteronomy ay Devarim. Ayan, Devarim. Yan po yung na-miss natin last Sabbath dahil sa anumang kadahilanan hindi po tayo nagkaroon ng live pagtatalakay last week. Okay. So, ang title po ng ating Torah portion ngayon ay may pamagat na Be'et Kanan. Ibig sabihin, I pleaded o ako ay nakiusap o nagsumamo sa Panginoon. Ito po ay halo-halaw sa unang verse ng ating Torah portion ngayon na nagbabanggit dito, I also pleaded with the Lord at that time. Sa panahong iyon, ako ay nakiusap sa Panginoon. Ito po yung binanggit ni Moses para sa portion natin ngayon. At bago tayo magpatuloy, bigay muna natin kay Brother Richard ang opening prayer. At tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin
upang muli po kami makapag-aaral ng inyong salita at makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbigay ng gabay sa mga kapatiran at sa mga nakakapakinig ng inyong mensahe at ito ay magdulot ng mga magandang bagay at magandang gawa na magbibigay ng kaluguran sa inyo at magbigay ng papuri sa inyo, Panginoon, dahil kayo lamang po ang may karapatan at karapat-dapat makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, biet kanan, Sister Deb, ano? Ito Okay. ay nakiusap si Moses, ano? Ayon sa mga sages, nung sinabihan ng Panginoon si Moses na hindi na siya makakapasok sa lupang pangako, Lupang pangako. ay ayon sa mga sages, ay siya ay nagsumamo ng mahigit 500 beses. Yun ang sabi nila. How they counted it, hindi ko alam. Pero yun ang sabi nila. Siguro may mga record or whatever. For every prayer, 3 times a day. Oo, siguro maaari, ano. Ilang araw Talagang yon? three naglulumuhod si times a day. si Moses sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, tigilan mo na yan dahil hindi mangyayari. So ibig sabihin na kapag nagdesisyon na ang Panginoon, Hindi na mababago wala yung na. salita. Yun ang isang masaklap doon, ano. Ang ang isang bagay na nakikita at napapansin ko, no. Kasi may mga sinasabi na, dito hindi nagbabago ang Panginoon. Bakit yung ibang pagkakataon ay nagbabago siya? Mm. Halimbawa, Oo na, yung change din. nung sinabi niya kay Prophet Jonah na paparusahan niya ang Ninive. Ito ay capital ng Assyria, yung sumakop doon sa 10 tribes. Yun yung kumuha nun sa 10 tribes. Parurusahan niya in the next 40 days. Ngayon, ang mga tao ay nag ano nagsisi sila sa kasalanan nila, nagsuot sila ng saklot, saka naglagay sila ng asya sa ulo nila, talagang pati mga animals, lahat pinagsisi, pati animals eh. Nakita ng Panginoon pati ang hari nila, gano'n, ano. So nakita ng Panginoon, sabi niya, hindi na niya itutuloy ang pag-destroy ng Nineveh for the next 100 years. Natuloy pa rin, pero na-delay. Ngayon, yung another example, yung si King Ahab. Sa sobrang sama niya, sabi ng Panginoon na yun nga, mawawala ang 10 tribes at talagang i-destroy ng Panginoon yung Israel. Nagsumamo nagsisi si King Ahab. Tapos hindi pa nakakalayo si Elijah eh. Sabi niya, nakita mo ba na nagsumamo, nag ano, nag, nagpaka-humble ang si King Ahab. So sabihan mo, bumalik ka ron, sabihan mo na hindi na mangyayari yung prophecy sa panahon niya. Pero mangyayari ito sa anak niya. Mm. And he will die So, in peace. Ibig sabihin, may kapayapaan siyang mamamatay. Mamamatay siya na mapayapa. So anong diferensya nito? Bakit tong kay Moses? kaya lang, oo. Ah, bakit? Na-delay lang, na-delay. Oo, yung yung Sabi na delay. yung kay Moses sa yung children of Israel nung nagkasala sila na hindi sila pumasok hindi sila naniwala sila doon sa ten spies, no? Yung mga espiya na 10. Nagalit ang Panginoon. Gusto na nga silang patayin ng Panginoon ora mismo eh. Pero nag-plead si Moses, ano. Kaya sabi niya, yung next generation na lang makakapasok, kaya 40 years silang naikot-ikot. Ngayon, so anong makikita natin dito? Kapag ka nagkasala tayo or may certain things, kapag inalis may reward kasi, may reward eh.
ang isang common denominator dito, yung kapag naging disobedient ang isang tao ng Panginoon o alagad ng Panginoon, yung pag inalis yung reward, parang hindi na nagbabago Panginoon dun eh. Pero yung repentance, nagbabago ang Panginoon kapag nagrepent yung tao. So there's a difference. Kasi sinabi niya sa Ezekiel 18, saka sinabi rin niya sa Ezekiel 33, na sabi niya, I don't delight in the punishment of the wicked. Hindi ako natutuwa, hindi ako hindi daw siya nagagalak sa pag napaparusahan o namamatay yung mga wicked, yung mga masasamang tao, So, kundi naliligayahan siya, nalulugod siya kapag sila ay nagrepent. Pero at the this same is time din, hindi siya natutuwa sa mga tao niya na bumaliktad. Yung dahil o nagkasala nagsinutil, o nagsinungaling. nagsinutil. So yun ang ano ron, yun ang difference, Hindi no. man siya bumaligtad, pero So, si Moses, kaya nagsinutil. hindi naman napunta ng impyerno si Moses, ano. Pero hindi lang siya nakapasok sa promised land. Actually, Pero may, nakapasok nakapasok siya may napansin. 1,500 years after. Hmm, oo. Sobrang Oo, delayed. ano, pakita Nakapasok siya. pa rin siya. Sobrang delayed. Oh. May napansin ako, hindi doon nabanggit na humingi ng tawad si Moses sa Panginoon tungkol doon sa ginawa niya. Well, humingi siya ng tawad, hindi lang recorded kasi hindi Hindi naman lang si record. Moses naglalagay ng ano niya ng patungkol sa kanyang sarili. Hindi siya Usually naglalagay, para sa hindi lahat. niya, hindi niya nilalagay yung mga ano nangyari sa anak niya, ano nangyari sa asawa niya, siya ba'y, mga ganon. Yung tungkol sa sarili niya, hindi niya kinikwento kasi Puro napaka-humble niya. pangkalahatan. O, Mm-mm. napaka-humble ni Moses. Hindi niya inaano ina-uplift or inaano ang sarili niya. So, yun ang difference, ano? Um, so, anyway, ang reading ngayon, ano, ay nasa Deuteronomy chapter 3 verse 23 hanggang chapter 7 verse 11, ano, na kung saan ay yun nga, nakiusap si Moses na kung maaari makapasok siya sa promised land, pero natanaw lang niya. Pinatanaw lang sa kanya ng Panginoon. Hanggang window shopping lang siya. Hindi pwedeng pumasok kasi na-dishonor ang Panginoon sa kanya. Sa harap ng maraming tao, which is yun ang nakakatakot, ano. Hindi natin pwedeng i-dishonor ang Panginoon. At nakita niya ito at alam niya hindi siya makakapasok. So again, nakapasok siya 1,500 years after kasama ni Yeshua tsaka ni Elijah Mm. sa Transfiguration. Nakatungtong pa rin siya, no? Ayun, ano. Ang another thing dito ay si Joshua, no, ay kinumission siya ng Panginoon. Well, pinili si Joshua ng Panginoon, ikinumission siya ni Moses, no, na siya ang magli-lead ng Israel sa Canaan, no. Ngayon makikita natin dito dalawang faithful servant ng Panginoon. Si Joshua saka si Caleb. Bagamat si Caleb ay na-adapt sa tribe of Judah, pero by blood, hindi pa rin siya Jewish. Hindi siya Mm. um, I would say hindi siya yung ano talaga, yung dugot laman ni ni Jacob, no. Kaya hindi hindi siya ang naging leader, si Joshua, no. Kasi si Joshua hindi lang in spirit kundi pati in flesh, no. So kumbaga kung tabla sila, naglamang ang lamang si Joshua sa ano niya, sa Sa pagiging blood lineage. related niya. So nag-iiwan pa rin ng Panginoon. Dito natin makikita na hindi pwede mag-lead ang um, ang He is solid. isang
non um, not blood related na kahit convert sa Israel. Mm. Yung as leader ng Israel, no? Yun ang gusto kong Yes. Although maraming mga rabbi na sikat nung araw, even sa time ng Israel na hindi walang Jewish blood. Isa na dito si Rabbi Akiba, no? Si Rabbi Akiba by convert lang siya, pero isa siya sa pinaka well-known na rabbi or sage sa panahon ng Israel, ano? Mm. Um, ng early Israel during the time. So, dito during sa ano na to, sa portion na to, no? Ay winarn ng ni Moses. Kasi ito kung matatandaan natin, gusto ko lang magbigay ng background kasi hindi nga tayo nakapag ano nung last week, ano. Ang Mm. Book of Deuteronomy o Devarim. By the way, ang Deuteronomy ay hango yan sa Greek na second word o second law, no? Parang pero hindi naman talaga second law yun kasi um, technically ang Deuteronomy, ang tunay niya na pangalan ay Devarim, meaning Mm. words, no? So, um, pero ito'y word, dabar from the word dabar ng Hebrew, it is a word in action. So, ngayon, ito ang sinulat ni Moses for the last 40 days niya mula nung sinabihan siya na hindi na siya nga makakapasok. So, during this time, namatay si Aaron. So, maraming nangyayari sa buhay ni Moses during this time. Alam niya mamamatay siya. Alam niya na hindi na siya makakapasok dahil sa isang pagkakamali. At namatay din ang kaisa-isa pa niyang kapatid. Kasi namatay na earlier si Miriam eh. Pero si Aaron, kuya-kuya niya yun eh. Sila ang magkasunod kasi ni Aaron, middle child si Aaron, ano. Bunso si Moses. Kumbaga kuya-kuya niya. Although hindi naman talaga lumaki si Moses doon sa kanila, pero kilala niya, nagkasama sila hanggang toddler niya eh, bago siya ibinalik doon sa prinsesa ng Ehipto, no? So, yung Devarim, 40 days na ginawa yon, no? Kung maalala natin yung Book of Book of Exodus, simulan natin sa Genesis. Ang Genesis is from the time ng creation hanggang sa namatay na yung mga patriarchs, yung mga anak ni Jacob. Tapos ang Exodus is from the time na pinanganak si Moses hanggang makaalis sila sa Egypt. Yun yung period na yun. Ang Leviticus ay yung first 1 year ng mga Israelites, from 3 months actually, nung pagdating nila sa Mount Sinai, hanggang sa 1 year. Ang ang numbers ay from second year hanggang 40 years. Ang Deuteronomy last 40 days. So ito yung mga huling habilin ni Moses. Kasi wala namang recording nung araw. Wala namang kailangan may isusulat lang niya. So ang ginawa niya, ni-review na niya yung mga pinaka-importante, no? At technically, ang Deuteronomy ay parang summary ng Torah. Kasi may mga makikita tayo sa Deuteronomy na duplicate ng mga nasabi na sa Exodus, Leviticus, Numbers. Isa na dito yung Ten Commandments. Um, at dito rin yung maraming ano rito, mga nababanggit, ano. Pero um, meron din mga nabanggit dito na hindi natin makikita sa Exodus, sa Leviticus, saka sa Numbers. So yung mga naaalala pa ni Moses na mga naituro ng Panginoon, dito niya sinulat, no? Tapos andi dito rin yung mga sinusumbatan niya yung mga Israelites
Sinasabi niya, dahil sa inyo, hindi ako nakapasok eh. Kayo itong ano eh. May hinanakit eh. Oo. So kaya sabi niya, ginaganon, ganon lang ugali niyo na buhay pa ako. Anong mangyayari sa inyo pagka wala na ako? So, ngayon, nagbigay na siya ng warning against idolatry kasi kung maalala natin, 20,000 people ang namatay sa dahil nakipag-ano sila sa Baal Peor, no? Ayaw ng Panginoon ang lumuluhod tayo or magbabow down tayo or magbigay galang. Yung bigay galang eh. Lumuhod lang ako dahil nagbibigay galang ako sa mga ribulto, mga gano'n, ano, mga Diyos-Diyosan, para hindi ako maka-offend. Yung God of Israel, yung God of Heaven, hindi ba natin na-offend? Yun ang tanong doon. Ano? So, minsan sa sobrang pakisama, yung nanineglect, yung pinaka-importanting person na yun lang nga dapat ang piniplease natin eh. We don't need to please anyone. We don't need to please everyone. But we only need to please someone. Anong Panginoon yun? So, kumbaga, number one dapat ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, kapag minahal mo ang iyong mga magulang o anak, asawa o kung sino man, more than me, you're not worthy of me. Sabi niya. Yun ang ano na. Kasi ang tendency ng tao, ay mapagmahal naman ng Panginoon, maunawain. Ganun, ano. Naintindihan niya yung feeling ko, naintindihan niya talaga namang ano eh. So, pero ang Panginoon ay bagamat alam niya lahat at ano, hindi rin niya naintindihan bakit ganun ang tao. So, mamamatay na kahit ikakamatay niya, gagawin niya pa rin yung kasalanan. So, which is na na na-upset din siya, no? So, may warning sa idolatry. Number one actually sa commandment niya yun eh. Thou shalt not have any other gods before me. Kasi sabi niya, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. You should have no other gods before me. Yun ang number one eh. So, ibig sabihin, pag may idolatry ka, may iba kang God, di ba? Tapos, yung pangalawang commandment, yun ang pinakamahabang portion eh. Sinabi niya, thou shalt not make any graven images or anything likeness in heaven above, on earth below, or under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I am a jealous God, sabi niya, punishing the Mm. iniquity of those who hate me up to the third and fourth generations, but give grace to those who love me and keep my commandments. So, ang dito, no, I have to emphasize this, na hindi dapat tayo magbow sa mga Diyos-Diyosan in any way, shape, or form. Kahit paggalang or something, hindi mo babastusin pero hindi mo rin ibabaw. You don't even have to be near that. Yun ang ano rin. Ano. So, yun ang mga warning sa atin. Napansin ko Brad, itong second commandment, dito nabanggit yung kapag inano natin, pag nakumit natin ito, pinapahayag mo yung hatred mo sa Panginoon. Yes. Yun ang For ano, those who sinabi hate niya eh. you. To those who hate me. Kasi kapag ka, Tapos, ang sumpa, ang sumpa uh, pala nandito sa second, ngayon ko lang na-realize, nandito sa second commandment yung sumpa na hanggang kakaapu-apuhan ilang. eh. Third and fourth generation, isipin mo naman, pati apo mo na Mm. walang kinalaman hanggang sa So, fourth ibig generation. sabihin, Brad, na-break ito nung nakita natin yung katotohanan mula sa Yan, Panginoon. oh. Kasi Hindi na natin, hindi naman ano eh, hindi naman, ito lang ang magbe-break. Oh. ang Panginoon naman, hindi naman siya, I would say, yung talagang mapaghiganti na nagsisi ka na, babanatan ka pa rin eh. Hindi naman ganun, ano. Kasi gusto nga niya, nagre-repent yung tao eh. Hino-hold back niya talaga yung punishment niya Mm. as long as possible. So, pero the moment na lumabas na yan,
kumbaga, talagang ano na rin, no? So, dito, no, sa portion na to, yun nga, nabanggit yung Ten Commandments at maganda rin pag-usapan natin itong Ten Commandments kasi napaka-importante ito. Sa lahat ng provision doon, violation doon is actually leads to death. Death penalty lahat yun. Ang hierarchy ng commandments ay siyempre mula sa 1 hanggang 10. Pero lahat sila, kapag patuloy mong ginagawa, could lead to death. No? Ngayon, um, hindi natin alam kung kailan magbibigay ng judgment ang Panginoon. We could be judged ng one time lang na kasalanan mo, yung na-judge ka na, or aantayin ka niya ng matagal na matagal. Hindi natin alam kung kailan siya magja-judge. Pag nag-judge ang Panginoon, walang appeal. Yun, yun ang ano ron eh. Hindi ka pwedeng umapila sa Supreme Court or something. Kasi ang judgment ng Panginoon, laging right, laging fair, laging ano eh. So, wag na nating anuhin na itetest natin ng ano, "O, baka pwede kong gawin ito. Total, pwede namang mapatawad ako, ganun. No? What if hindi pala? Isang kasalanan mo lang, nadali ka na. Maraming nangyari na ganyan. Sa example, yung si Nadab at Abihu. Hindi nga nila alam kung ano tumama sa kanila. Hindi na sila na, o bakit yung ginawa kaya. Ganun, wala. Pag ano, tira, pung. That's it. Oh. Tapos yung violator ng Shabbat. Pero at least yun alam niya. Yung nag-curse sa Panginoon. Dahil nag-away sila ng isang kasama niya, kinurse niya ang Panginoon, ayun, napatay din siya. Yun ang mga, ano, mga one time, big time na, ano, di ba? O yung hindi naniniwala sa mga, ano, yung naniwala sa ten spies, ayun, nadali rin. So, lahat sila, no? Hindi natin alam kung kailan. Pwedeng immediate, pwedeng matagal. Kaya kung maiwasan, wag na lang gawin. Kasi in as much as mapagpasensya, Panginoon, hindi natin alam baka yun ang huling tornilyo. Yari ka na. So, wag na lang gawin, no? So, another thing, yun nga, emphasize ko ron, unang-una, kasi makikita natin sa mga Ten Commandments na wala yung, ano yung I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Eh. Ang simula nila, you shall have no other gods before me. Kahit sino pwede mag-claim ng ganun. Eh. In-identify niya kung sino siya muna. I am the Lord your God. Actually, ang binanggit doon, yung tunay na pangalan niya, Sister Deb. Yun talagang, yung most holy Pangalan name niya. Um, na hindi, binanggit niya hindi yun. dapat binabanggit palagi. Hindi. Hindi dapat palaging Yun binabanggit. nga eh. Hindi, kasi later on, inalis nga yun dahil na-abuse. Na ano, na naging, Oo, naging parang ano na lang, naging common na lang eh, hindi na holy. nagiging, Oo. oo, Pero at the same time, in preparation niya sa pagdating ni Yeshua so that tatawag tayo kay Yeshua sa pangalan niya. So pangalan niya. Oo. yun ang ibinigay. Those who call on the name of the Lord, Will be saved. which is Yeshua. Kaya nga sabi ni Peter sa kanyang sermon sa Book of Acts, sabi niya, there's only one name under heaven that you will be saved. Yan ang name ni Yeshua, no? Kasi nga inalis nga ang most holy name dahil binaboy na ito. Inano na, paulit-ulit na lang. Lahat na lang, bawat halos every other word may Mm. salita, may name ng Panginoon. So nagiging ano na, which is violation ng third commandment. Thou shalt not bring the name of the Lord in vain. Yun ang ano ron eh. Wag, Kaya wag mga siyang gagawin parang common. yan. Kaya ang ano, ang even ito mga kapatid, mga kaibigan, sa mga synagogues, um, or even sa common, yung mga, especially sa mga Jewish and those who are Torah conformed na mga Messianic congregation. I'm saying that kasi hindi lahat ng so-called Messianic congregation are true, no? They are either Christianized or
cultic. Sorry, pero Yes, medyo totoo po maraming ganyan yan. eh. So anyways, um, hindi binabanggit even yung word na Adonai, yung title na Adonai or Elohim, hindi binabanggit sa common in common days. Binabanggit lang ito in prayer tsaka on Shabbat. All other times, Hashem ang gamit. Ibig sabihin the name, pertaining to the name of the Lord. Hashem, no? The name. The name. Yung absolute, hindi yung a name, kundi the name. Ibig sabihin yung pinaka-absolute na name pertaining to the Most High. No? Um, so, sa common transaction, pag magbabanggit ka ng instead na Adonai or Elohim, ang binabanggit nila, Hashem. Pagdating ng prayer, nababanggit na yung Adonai saka Elohim. Ngayon, pag nakikita yung name ng Most High, yung spelling ng name ng Most High, pagbabasahin, ang basa nila doon is Adonai. So, kaya kaya nung translate sa English naman, the Lord. Yan ang ano, the Lord. So, hindi Tapos a may Lord, naalala hindi din Lord, ako, Brad. the Lord. Oo. May na may naalala din ako, Brad, na bakit tinuro ng Panginoong Yeshua yung paan tayo manalangin. Mm, Hindi niya binanggit yung pangalan ng Ama, correct. kundi Oo. sinabi niya, Ama namin. So Oo. this is the best way to, kung nais natin na dumirekta sa Ama, pero through Yeshua, Ama ang tawag sa kanya, hindi yung mismo pangalan niya na palaging binabanggit Correct. ng ibang Kasi messianic congregation. kung ang purpose ng Panginoon, remember, ang purpose ng Panginoong Yeshua is to teach, turuan niya ng tama, ma-interpret ng tama ang Torah at Mm. maituro ang tamang daan. Pero bakit hindi niya binabanggit ang pangalan ng Ama, kundi ang tawag niya is Aba? Maski nung nasa Mm. cross siya, Aba ang Ama tawag din. niya. Yes. So, kaya Saka, pag sinabi niya, isa pa rin, oh, isa rin sa nakakapagtaka din kasi kahit sa ngayon na ano natin, sabihin natin literal na ama natin, hindi natin tatawagin sa pangalan niya. Ang pangalan niya Roberto. Roberto, pahingi akong pera. Di ba? Bakit eh, tinatawag siya sa common, ginawang common yung kanyang saka name ano na maski hindi sa na mga writings, napiplease ang ama. Kahit sinong ama hindi mapiplease na maski sa tawag-tawagin ng mga kanyang writings ng pangalan. mga writings ng Brit Kadasha, ng Newer Covenant, o Messianic writings, laging laging Father ang tawag niya, to the Father of our Lord Yeshua, Yes. ganon. And to our Lord, ganon. Um, Father ang tawag nila, Abba. Mm. Kaya nga even sa prayer, Lord's Prayer nga, Abino Sheba Shemayim, it's our Father who are in heaven. Yun ang ano ron, ano. So, anyways, so sa Ten Commandments, ganun, no? So, third commandment ay, again, iulitin ko lang, yung first commandment ay in-identify niya kung sino siya. Sinabi niyang dapat wala tayong ibang Diyos-Diyosan maliban sa Kanya. Pangalawang commandment, huwag tayong gagawa ng anything na mukhang angel, mukhang God, mukhang tao, mukhang animal. Hindi Or pwede. anything created Oo, by oo. anything Tapos, created. tapos lalo ng thou shalt not worship them nor serve them. Wag daw kahit parang nagbibigay galang lang naman ako. Hindi. Ayaw ng Panginoon yan, no? Ang third is thou shalt not bring the name of the Lord in vain. Yung mga nagdidebate tungkol sa pangalan, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito ang pagkakasabi mo, dapat ganito. They bring, una, inaano nila yung topic, nawawala dun sa keeping your commandments eh. Nauuna na yung pinag-aawayan na yung paano kagaling magsalita ng paano mga Interpretation, oh, so walang paano kakwenta-kwenta talaga. pagkakaintindi. It's in vain talaga. So number four, of course, is the Shabbat. Yung hindi lang ito yung seventh day Sabbath, kundi pati yung mga appointed times, no? Um, Ngayon, ang panlima, of course, is honoring our father and mother. Um, Tapos ang pang-anim, of course, you should not murder. Hindi ito just about killing, no? It's about murder. Um,
iba kasi yun eh. Kaya yung iba parang, oh, pag, paano ko self-defense, di ba? Wala. Hindi, nakapatay ka na, impyerno ka na. Hindi ganon. Otherwise, si David eh, 10,000 na napatay ni David eh, paano na yun, di ba? So, anyways, um, yun ano. Tapos, pero meron pang sinasabi ang Panginoon na kapag naggalit ka sa kapatid mo o sa kapwa mo nang walang dahilan, you're in danger of judgment, sabi niya. No? So, equivalent na rin sa murder yon, no? Tapos, or hindi ka mapagpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Sister, ito gusto kong anuhin, ibanggitin ito. Kasi Mm. lalo yung mga ibang mga kapatiran na ang isip nila ay, oh, nag-pray to receive Christ na ako. So saved na ako forever and ever. Pero kung hindi ka naman magpatawad, hindi ka rin patatawarin eh. Mag-pray to receive ka all you want. Pero kung hindi ka nagpatawad ng kapwa mo, hindi ka rin patatawarin. So paano ka na-save kung hindi ka pinatawad? Mm. So we have to be careful about that. And yun nga, yung sa Sermon of the Mount, yung Beatitude. Sabi doon, albawa, blessed are the merciful, for he will be shown mercy. Kung hindi ka Mm. merciful, paano ka naligtas? You will not be shown mercy. Di ba? Yung mga ganon. Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Nag-pray to receive ka, pero hindi naman pure ang heart mo dahil maraming hatred, maraming mga masasamang balak, maraming mga ano. So, you will never see God. If you don't see God, then you're not saved. Yun ang mga ano ng mga iba na hindi by good works, kundi ano lang by prayer lang and you're saved forever and ever. Pero kung hindi mo naman nakakwalify yung mga requirements ng Panginoon, then how can you even be saved? Niloloko lang kayo ng mga tao, no? Kung sino man na nagsabi sa inyo niyan. Maniwala tayo kay Yeshua, Maniwala tayo sa Biblia na sinasabi doon. Um, ang inaano kasi nila, ganito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi yung by works mo kasi dapat yung Panginoon lang, siya lang talaga. Kasi kung nag-work ka na, pwede mo na ipagyabang. Di ba? Di ba? Mayabang ka na dahil na-save mo sarili mo. Hindi kasi nila naintindihan eh. Kasi kung ganun, hindi dapat lahat. Lahat. Hindi, dapat yung mga nag-receive lang, pray to receive. Paano yung mga hindi naman alam? Wala na silang pag-asa. So these people, they don't know how to answer that. Kasi during that time, hindi ko rin masagot yan nung nasa kabilang bakod pa ako. So, pero hindi ganun ang Panginoon eh. May certain rules na we have to do. At kapag ginawa mo yon, isa dun is to be meek. Sabi na, Mm. blessed are the meek for they will Blessed are the meek. inherit the earth. So, hindi ka pwede magyabang. Part ng commandment, sabi natin nagawa mo lahat, pero nagyabang ka, na mismo ulit yon yung pagiging meek. You will never inherit the earth. Therefore, hindi ka pa rin pasok. Di ba? Mm. So these are the things that we have to be careful. Dapat magawa natin lahat. So sabi ng Panginoon, ang servant dapat to, ang attitude natin is like that servant. After doing everything, sasabihin niya, I am an unworthy servant. Hindi ako karapat-dapat na servant kasi ginagawa ko lang lahat Mm. sinusunod ko lang lahat ng inutos sa akin. So, ibig sabihin, yung iba nag-aasa ng mga kuro-corona na limpak-limpak na corona dahil ang dami niya na-convert. Saka ng, saka ng title. Oo, dami na. Eh, Title. kung ganyan, Sister Deb, si Elijah, isa lang. Talo pa siya ng mga mga pastor, Libo-libo. mga ano kasi Mm. libo-libo, yung mga evangelist na talagang milyon-milyon eh, 'di ba? Mm. So, yun ang ano ron. So kawawa naman si Elijah. Si ano nga eh,
si Philip, James. Si James walang convert, Sister Deb, kasi napatay ng maaga eh. So wala man lang. Disciple pa yun. Ano? So, Pero nakapagsulat siya. hindi. Ibang James yun, Writing Sister. siya. Si Ibang James. si James, itong James ay ito yung kapatid ni Yeshua. Yung James na kapatid ni Oy, John, yung isang disciple. yung sa ano, yung nagsulat ng James sa Kapatid ni New Yeshua Testament. yun. Ah, Ayun na nga, sabi ko. pero yung isang At least James na kapatid ni nakapagsulat. John, hindi si May yung may kapatid na James. kapatid ni John, si James na kapatid ni John, yung kasama nila Peter, James and John, di ba? Tatlo yan eh. Laging tatlo yan sila eh. Oo, tama. Iba pa pala yun na Ibang James. ibang ibang James yan. Namatay ng maaga si Hmm. James na kapatid ni John eh. So nasaksak siya ni pinapatay siya ni Herod yata. So anyways, yun ano. And then yung of course yung adultery, tapos pangalan nito uh, yung fake news, Sister Deb. Di ba? Thou shalt not bring false witness against your neighbor. Yun eh. Hindi, meron pa pala yung thou shalt not steal. No? Pero actually more on ang implication is thou shalt not um, parang deceive for gain ang ano doon eh. Ang implication talaga nun. Yung um, yung deception yung by gaining through deception kasi harap-harapan eh. Ang ano na, paano pala kung nakaw ako ng isang paperclip, impyerno na ako. Ganun. Mga ganong pilosopo, di ba? Pero actually ang ano ron is yung dinideceive for gain. For example, magbigay lang kayo ng inyong handog, eh imumultiply yan ng 100 times, mga ganon. So nagbibigay naman yung Hmm. mga tao. Pag may mga ganon Grabe. pa na, kapag may nagbigay sa akin ng 10,000 ngayon, ganon, ay siya ay tatama ng loto, mga ganon, ganon, ano? Doble-dobleng pagpapala. So, yung ano naman, yung nagtuturo, limpak-limpak yung nakukuha niya. So, which is, yun ang deception for gain, ano? Dinideceive nila yung tao, which is really sad, no? Ah, Doon, may logic akong nakita doon na ibibigay mo sa church, tapos ang magbabalik sa'yo, para ang magbabayad sa'yo ng doble ang Panginoon. Ano oh, yun? yes. Hindi ko mag... Medyo ano yun ang konti, Hindi ano? sila, hindi nila iba, yung tumanggap ng pera, hindi nila ibabalik sa inyo, ang magbabalik sa inyo ng Panginoon. So, Yeah. itinuturo sa Panginoon sila magbabayad. Ang Panginoon na magbabayad Hindi dahil naman sa masama kanilang ano, hindi naman masama tumulong sa simbahan kasi doon magbigay. kumbaga yun ang ano mo eh doon kayo ano siyempre may mga Hmm. gastusin din. Pero kung ang hindi maganda yung Ang ituturo, yung payment galing sa Panginoon. ayun, parang magbabayad yung Panginoon ano. So Kasi ang bahala Panginoon sa inyo. yun ang mga medyo ano Anyway. yan ano. Tapos yun nga again yung fake news hindi dapat yung thou shalt not bring false witness against your neighbor. Tapos ito very very common ngayon yan dahil sa social media yung mga nagpo-post ng mga kung ano-ano no. Tapos sasabihin pa na, bahala ka kung naniwala ka. The fact na pinost mo yan, naniniwala ka. So, at gusto mong maniwala rin yung iba. So, maging Mm. careful tayo. Lalo na kung ikakasira ng iba, wag po natin gagawin yon. Yun yung, hindi yan nalalayo sa lasyon hara. Yung lasyon hara, yung evil tongue. No? May sinasabi tayo masama. Hindi dapat yun. Ano? So, wag daw natin gawin yun. And then of course yung coveting, yung nagnanasa ka. Ito very common ito lalo kasi sabi yun, thou shalt not covet thy neighbor's house, thy neighbor's wife, thy neighbor's property, thy neighbor's servant. Um, Lalo yung mga nagigipit. Kaya, alba kunwari, yung mga sanla, mga yung parang, oh, bibiling ko yan kasi good deal dahil nagigipit itong taong ito, bibiling ko. Yun ang masaklap doon eh. So, hindi po maganda yon, no?
dapat nga mas tulungan natin yung nagigipit kaysa sa we take advantage of Mm. them. So, hindi dapat ganun. May naalala din akong utos ng Panginoong Yeshua na parang sinamarize na niya yun mula sa Commandment 5 sa magulang hanggang Commandment 10. Sinamarize niya sa Golden Rule, Oo, do not do unto others what you wouldn't like them do unto you. yan, no. Yan ang maganda. Ngayon, another one dito na binanggit dito is yung Shema, no? Actually, ito yung greatest commandment. Ang Shema kasi, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Declaration ito ng Panginoon eh. Kaya yung mga mga Jewish people even from the past, no, kapag minamartyr sila, nire-recite nila ito. Pag pinapatay sila o papatay na sila or alam nilang mamamatay na sila, ito yung prayer nila. Gusto nila yung huling-huling word nila eh yung blessed is the name of his kingdom for all eternity. Amen. Tapos mawawala na yung hininga nila. Kaya inaano nila yon, sinisigaw nila yon eh. Or ulit-ulit nilang binabanggit yung Shema Israel. Pero ang Shema, actually, hindi lang siya yung Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Kasama yung Bihagta ron. Yung Bihagta, Adonai Elohecha, yung buong Sorry ba? yung thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and have these words which I command you this day be upon your heart. You shall teach them diligently to your children and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, let them be frontlets between your eyes, and you shall write them the doorpost of your house and upon your gates. So ito, isang commandment na one of the greatest commandments, or actually the greatest commandment, is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. At sinabi ni Yeshua, if you love me, Your keep my strength. commandments. Hindi lang ito by feeling, hindi lang ito by mind, kundi ito ay by action. You keeping the Lord's commandments. Sabi ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. John 14:15. Tapos sabi niya sa John 14:21, uh, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. Kaya sinasabi niya, ang tunay talaga nagmamahal sa akin, eh yung kung sino yung merong commandments ko at ginagawa ito. No? So, yun ang ano ron, ano. Kaya, ngayon, part ng pagmamahal natin sa Panginoon ay pagtuturo natin sa mga anak natin. Kasi we Mm. only give the best sa mga anak natin. So, therefore, hindi natin sila bibigyan ng maling katuruan. Ang ibibigay natin yung best. So, kung ang pagmamahal natin sa Panginoon ay ganyan, ituturo din natin sa mga anak natin every opportunity that we have, every day actually, no? So ngayon, sabi niya doon, you should teach them diligently. Hindi lang teach them, kundi diligently to your children and speak of them. Lagi mong sasabihin, you teach, you speak, talk about it. And then sabi niya, when you walk by the way, habang naglalakad kayo, when you retire, matutulog, when you arise, pagising. And then sabi niya doon, and you shall bind them upon your hand. No? So merong literal na ginagawa yan, nagtatali sila ng ano na parang something to remind them ano sa arm. Pero alam mo yung 'di ba may mga tao ano rin na laging hawak ang Bible, halos hindi nabibitawan, ganun din yun. You bind them in your hand. Nakabind, Mm. parang hindi mo na binababa, parang laging ando dun sa kamay. Parang cellphone. Like, Parang ngayon, ang, cellphone. ang bind them, yung cellphone na eh. Mabuti na lang may Bible yung cellphone. Oh No? yes, buti na lang So, may Bible sa cellphone. at least medyo ano pa rin. Nakakapagbasa pa. Tapos, and it shall be frontlets between your eyes. So, ang iba naglalagay nga rito ng ano, yung parang, Mata. hindi, parang may box dito na may, ando dun yung commandment na yun eh. So, um, Pero pero, ang pinaka, ano nun, di ba yung ilalagay mo siya sa utak mo, sa yeah, brain mo, pero literally para kasi, pwede rin maalala yung mo. lagi mong binabasa. Ginawang Kasi, literal, pag binabasa mo, naka-frontlet between your eyes din yun eh.
Pag inopen mo yung Bible mo, Habang binabasa mo, nasa front lang tama. ng eyes mo, yun, nasa harap ng eyes mo. Yun. It's in the front of your Okay. eyes, sabi niya. So, yun ang ano ron. Tapos, you shall write them the doorposts of your house and upon your gate. So, yun ang mga ano ron. Ano? Kasi remember, sa doorpost, anong ando doon, di ba? Bakit Para talagang hindi mo makalimutan yan? Oh. Kasi, lahat ng ano mo, maalala yun mo. talaga yan. Tsaka, ano yun eh, um, marami ang ano eh, maraming implication yan. Ano? So, for one, uh, mark yun, di ba? Naalala natin yung Passover, ando doon yung blood Mm. ng lamb, di ba? So, dapat ando doon yung word. Yan. No? So, teaching them in the next generation, yun nga, sa mga anak natin, we teach them diligently. And then, binanggit dito ni Moses yung call to obedience, no? Deuteronomy 7, chapter 6, verse 6 to 11, dapat maging ano tayo, uh, maging masunurin. Yun ang sabi niya, no? We have to be obedient sa Word of God, no? Gusto ko rin banggitin dito, Sister Deb, yung Haftarah, no? A little bit of Haftarah, which is, ang reading natin dito, Isaiah chapter 40, verse 1 to 26, ano? Dito, kinocomfort ng Panginoon ang mga tao niya, no? Uh, After ng judgment, no? Sabi niya, after ng judgment, kapag kayo'y nag-repent, ibabalik, makakabalik kayo. So, dito ay he speaks tenderly to Jerusalem, ano? Ang assurance ng lahat ng mga paghihirap nila ay matatapos din at ang kanyang makasalanan ay mapapatawad, no? Um, dito sa reading na to ay ipinangako yung ah, announcement ng someone, actually ni ano to ni kay John the Baptist dito, Sister Debe. Mm. So yan ano. And then yung sabi dito, binanggit din dito na yung eternal word of God, ano. Ang mga buhay ng tao ay lumilipas na parang damo. Pero ang word of God stands forever. So, binanggit din ito ng Panginoong Yeshua sa Matthew chapter 5, verse 17, ano, na not even one, kahit maliit lang daw na letra. Yung pinakamaliit na letra kasi yung yod, ano. And what is interesting about that, yung yod na yun ang start ng name ng Most High. Saka yun din ang name, nag-start ng name ni Yeshua, no? Um, and then, pinakita rin dito yung sabi niya yung Panginoon, no? He will be the shepherd ng Israel, ano? At binanggit din dito na creator of all ang Panginoon, at wala makakapag-compare sa kanya, no? At dahil siya ay creator of all things, no? So, yan yung nasa chapter 40, verse 25 to 26. At dito, no, ang part ng reading naman sa Brit Kadasha ay yung lament over Jerusalem, na kung saan ay ano ang Panginoon sa kanyang nakikita niya na kasi kung anong mangyayari sa Israel, eh. So, parang iniyakan na niya ito, sinabihan na niya, eh. Pero hindi pa rin nakikinig, eh. So, yun ang ano, no, yun ang diferensya ron. Pero sinabi pa rin niya na eventually masasave pa rin sila. Kasi ang Mm. Panginoon ay laging nagtitira ng remnant. Yung remnant na yon, tinitira niya dahil sa kanyang faithfulness sa promise niya kay Abraham, Isaac, sa kay Jacob. Kaya hindi out of
Israel's righteousness. Ito, ulitin ko to mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ang Israel ay hindi naliligtas dahil sa sarili nilang righteousness, kundi Mm. sa grace and mercy ng Panginoon at ang kanyang faithfulness dahil sa patriarchs kay Abraham, Isaac, and Jacob. Mm. But, etong sasabihin ko yung tinitira niyang ah, remnant, ito yung mga righteous people. Hindi yun random lang na, oh, ito, dahil Jewish ka, dahil mabait ako sa'yo at gusto kong maging mabait sa'yo kahit napakasama mong tao, i-remnant kita. Hindi ganon. Ang remnant, pinipili niya based doon sa righteousness. Ano? Ito, nabanggit ko ito last time sa preaching ko sa shul, ano, Sister Deb. Um, Congregate. sa congregation na kung saan ang righteousness ang righteousness is based sa obedience natin sa Torah. So ang righteousness is conformance sa Torah. Yun ang sa Deuteronomy 6:25. So kung ikaw ang isang tao ay Torah conform, meaning ang practices niya, ang pamumuhay niya, pananalita niya, and everything is Torah conform, righteous yun, righteous person. Kaya makikita natin sa Luke, first few chapters ng Luke, nakita doon na si Zachariah at si Elizabeth, yung mga magulang ni John the Baptist ay righteous. Hindi dahil sa wala silang kasalanan, kundi dahil sila ay namumuhay base sa Torah. At ganon din si Joseph na naging asawa ni Mary at si Mary mismo, they are righteous. Hindi dahil sa wala silang kasalanan, kundi dahil sa Torah conformed ang buhay nila. So paano ba nagiging Torah conformed ang buhay ng isang tao, ang isang tao? Well, for one, ang mga practices mo Torah based. Ang Sabbath mo ay seventh day, hindi linggo. Ang mga feast mo ay yung mga nasa Leviticus 23, hindi yung mga Christmas, New Year, Valentine's Day. Mga ganon, hindi ganon. No? So, kapag ang mga kinakain mo ay yung nasa base sa Leviticus 11 and Deuteronomy 14. Remember, conformance ito. Hindi ko sinasabing um, like perfect na kaagad to mga taon to, no? Tapos, ang sinusunod mo na justice system ay ang Torah. So, basically, Torah conform ka. Iba naman yung sinless, iba rin yun. Can a righteous man sin? Of course. Is he unrighteous when he sins? No. He becomes unrighteous kapag tinutuloy-tuloy na niya yung kasalanan niya. So, hindi na siya Torah conform. Iba yun eh. So, yun ang pagkakaiba ron. Ang sin naman is transgression against the law. O, nagkakasala ka pa rin. Kaya nga may mga repentance, sacrificial system, ganun. So, yun ang difference doon. Ano? So, I hope and pray na may natutunan tayo ngayon, ano? Sister Deb, wala na yata Mm. tayong oras. Inaano ko yung aking yung aking closing. Okay, Okay, so sa mga nabanggit ni Brother Richard, ay napakahalaga po nakatutok na pa rin tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At mapapansin po natin na si Moses, siya yung nagsasalita dito at patuloy na ibinilin sa Israelita kung ano mga dapat gawin, ano yung mga hindi dapat gawin. Kapag sila ay nag-disobey, ito ang magiging sumpa at kapag sila ay sumunod, ito ang kanilang matatamo. At ang lahat ng ito ay ginawa ay mga, kung baka sabi natin, sermon ni Moses, ayon din sa kanilang mga pinagdaanan at mga naranasan ng katotohanan ng pagpapala at sumpa ng Panginoon, parusa. At ganun din, inihahanda sila ni Moses na kailangan alam na nila ito
mga utos, kung ano mga gagawin upang sa pagpasok bilang paghanda sa pagpasok sa lupang ipinangako. So, anong ano nito, relation nito sa panahon natin ngayon? Ito ay related po dahil bakit palagi natin binabasa ang Torah? Year round. Dahil palaging papaalala sa atin yung mga dapat nating gawin, susundin, hindi tayo maliligaw. At dito ay bilang paghahanda sa hinaharap. Sabi natin, lahat tayo gustong makapasok sa kingdom ng Panginoon. So, kung gusto natin makapasok doon, kailangan handang-handa tayo sa pamamagitan ng pagbabasa, talima sa mga utos ng ating Panginoon. Okay, yun lang po at maraming salamat sa mga binanggit sa atin ni Brother. May mga nakuha din akong mga new insights at nakakatuwa kasi busog na naman ang ating espiritu. So, balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay nakapag-usap patungkol sa Parsha, Beat Kanan at sa Haftara at maging sa Brit Kadasya. Nawa Panginoon, ang inyong salita ay manahan sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay magbigay gabay at bigay encouragement at ilaw sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po ang radio station na nagbibigay sa amin ang Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng opportunity na maihayag ang inyong salita sa kalagitnaan ng maraming mga misinformation at uh, mga maling katuruan. Nawa Yes. Panginoon ay ito ay maging ilaw sa mga taong naghahanap ng tamang daan. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong mga mga servants, ang inyong mga tagasunod Panginoon upang patuloy po kaming magbigay ng uh, uh, paglilingkod sa inyo at magbigay ng kapapurihan sa inyo sapagkat kayo lamang po Panginoon ang karapat-dapat na tumanggap at lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Benediction, Brother. Okay, at binanggit nga na inutusan ng Panginoon si Moses na ituro kay Aaron at sa kanyang mga anak na bigyan ng pagpapala ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibaraka ka Adonai bishmerecha. Yair Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha biasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Okay, so ang ating pong tinalakay ngayon ay ating pong nakapost. Ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Desire Sorcerer Ministries. At patuloy po nating subaybayan lahat ng mga katuruan dito sa ating radio program, Ilaw ng Mesiyas, atid sa inyo ng Light of Desire Sorcerer Ministries. Again, ako po yung Sister Debbie Peruelo with Brother Richard Season sa kabilang linya na patuloy na naghahatid sa inyo ng pagpapala, mapayapang araw ng Sabat at patuloy po tayong manalangin at ito na lang din po natin, sama natin sa ating panalangin ang bansang Israel. At sa inyong lahat po, maraming salamat. Shabbat Shalom. Shalom.